higit na mas banal at mas dakila at mas angkop sa panahon. Sa sino mang may pananampalataya, wala nang paliwanag ang kinakailangan. Pero ang sino mang walang pinaniniwalaan ay hindi sasapat ang kahit anong paliwanagan. Ang pananampalataya daw ay siyang humuhubog at gumagabay sa halos lahat na bahagi ng ating mga buhay. Ito may nakabatay sa relihiyon at espiritualidad o maaring pananalig sa isang ideolohiya. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng layunin. At kung ano ito, lahat daw tayo ay tungkulin na ito'y tuklasin. Dahil para sa taong naniniwala sa Diyos, may dahilan ang bawat pangyayari. Sabi dati ng isang pilosopong Pranses, kung totoong walang Diyos, kakailanganin nating siya ay imbentuhin. At sa loob ng malaking bahagi ng kasaysayan, mga kapatid, sa malaking bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan, ang takot sa isang Diyos na may katuwiran at makatarungan ang siyang pumipigil daw sa tao na umasal na may ganap na kahayupan. Pero kailangan pa ba talaga ng isang kinasisindakang makapangyarihang may kapal para umayos ang ating asal? Dahil kung pag-aaralan mo ang kasaysayan, kahit sa panahon ng simbahan ng siyang pinagmumulan ng politikal na kapangyarihan, ay hindi naman napigil nito ang mga patayan at pang-aabuso. At katunayan ay hindi na mabilang mga masaker na ginawa sa ngalan ng relihiyon. Kaya may mga magandang punto rin ang ilang mga atheists kung ang isang tao daw ay umaasa lamang ng mabuti dahil may isang makapangyarihang nilalang na kayang magparusa o magbigay ng gantimpala. Ano ang kinaibahan natin sa mga sunod-sunurang bata na bumabait lamang dahil may matatanggap o masasaktan? Kailangan pa ba ng isang galit na puon sa kaulupan para magkaroon ng moralidad ang sangkatauhan? Hindi ba't mas higit na dakila ang kabaitan na hindi bunsod ng anumang banta o pabuya? Mga kapatid, maaring meron o maaring walang kinalaman dyan ang ating kwento sa araw na ito. Tungkol sa isang batang mamamahayag na ang tanging pinaniniwalaan ay ang tao lang ang gumagawa ng sarili nitong kapalaran. Walang Diyos na nakikialam at walang dahilan para manalig sa isang nilalang na may ganap na kapangyarihan. In short, walang pananampalataya. Pero mga kapatid, ang kawalan niya ng siyang pagmumula ng ligalig ng kaisipan ni Gabo, na ngayoy mukhang kailangang talikuran ang paninindigan, mabigyan lamang ng buhay ang kanyang trabaho. Kung ano po ang ibig sabihin nito, simulan na po natin sa Sana Lord ang kwentong sinulat ni Vincent Manrique tungkol sa landas patungong Kalbaryo. Maraming salamat sa inyo, Manong Ted at DJ Chacha. Pero kambyo po tayo, mga kapatid, sa isang direksyon na sabihin na lang natin ay higit na mas banal at mas dakila at mas angkop sa panahon. Sa sino mang may pananampalataya, wala nang paliwanag ang kinakailangan. Pero ang sino mang walang pinaniniwalaan ay hindi sasapat ang kahit anong paliwanagan. Ang pananampalataya daw ay siyang humuhubog at gumagabay sa halos lahat na bahagi ng ating mga buhay.
Ito may nakabatay sa relihiyon at espiritualidad o maaring pananalig sa isang ideolohiya. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng layunin. At kung ano ito, lahat daw tayo ay tungkulin na ito'y tuklasin. Dahil para sa taong naniniwala sa Diyos, may dahilan ang bawat pangyayari. Sabi dati ng isang pilosopong Pranses, kung totoong walang Diyos, kakailanganin nating siya ay imbentuhin. At sa loob ng malaking bahagi ng kasaysayan, mga kapatid, sa malaking bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan, ang takot sa isang Diyos na may katuwiran at makatarungan ang siyang pumipigil daw sa tao na umasal na may ganap na kahayupan. Pero kailangan pa ba talaga ng isang kinasisindakang makapangyarihang may kapal para umayos ang ating asal? Dahil kung pag-aaralan mo ang kasaysayan, kahit sa panahon ng simbahan ng siyang pinagmumulan ng politikal na kapangyarihan, ay hindi naman napigil nito ang mga patayan at pang-aabuso. At katunayan ay hindi na mabilang mga massacre na ginawa sa ngalan ng relihiyon. Kaya may mga magandang punto rin ang ilang mga atheists kung ang isang tao daw ay umaasa lamang ng mabuti dahil may isang makapangyarihang nilalang na kayang magparusa o magbigay ng gantimpala. Ano ang kinaibahan natin sa mga sunod-sunurang bata na bumabait lamang dahil may matatanggap o masasaktan? Kailangan pa ba ng isang galit na poon sa kaulupan para magkaroon ng moralidad ang sangkatauhan? Hindi ba't mas higit na dakila ang kabaitan na hindi bunsod ng anumang banta o pabuya? Mga kapatid, maaring meron o maaring walang kinalaman dyan ang ating kwento sa araw na ito. Tungkol sa isang batang mamamahayag na ang tanging pinaniniwalaan ay ang tao lang ang gumagawa ng sarili nitong kapalaran. Walang Diyos na nakikialam at walang dahilan para manalig sa isang nilalang na may ganap na kapangyarihan. In short, walang pananampalataya. Pero mga kapatid, ang kawalan niya ng siyang pagmumula ng ligalig ng kaisipan ni Gabo na ngayoy mukhang kailangang talikuran ang paninindigan, mabigyan lamang ng buhay ang kanyang trabaho. Kung ano po ang ibig sabihin nito, simulan na po natin sa Sana Lord ang kwentong sinulat ni Vincent Manrique tungkol sa landas patungong Kalbaryo. Tao po! Tao po! May tao po ba dyan? Anong kailangan mo? Ay, magandang umaga ho. Hinahanap ko po si Lolo Andres. Ako si Andres. Kilala ba kita? Bakit mo ko hinahanap? Ay, teka. Lolo ang hinahanap ko. Parang napakabata mo naman para maging lolo. Ako nga yun. At lolo na talaga ako. Kaya Lolo Andres ang tawag sa akin ng mga taga rito. Lolo, sino po kausap nyo? Oh, Totoy. Nandiyan ka pala. Pumasok ka na sa loob at ubusin mo ang pagkain mo. Ubus ko na po, Lolo. Apo mo siya? Oo. Kanina ko pa sinasabi sa'yo na lolo na ako. Teka. Ano bang kailangan mo? Pumasok ka dito at mag-usap tayo sa loob. Ano pong pangalan nyo? Gabo. Ako si Gabo. Ako naman po si Totoy. Halika sa loob, Gabo. Mas makapag-uusap tayo ng maayos pag nakaupo. Pumasok po kayo, Kuya Gabo. Sige, salamat.
Maupo ka. Gusto mo ba ng kape? O almusal? Baka hindi ka pa kumakain. Hindi na. Kumain na ako. Nako, baka nahihiya ka lang. Marami pang pagkain sa kusina. Kumain ka na po muna. Napakabibo mo, Totoy ha. Ano ba talagang sadya mo, Gabo? Journalist po ako. Nasa ako rito sa probinsya nyo para mag-cover ng Holy Week. Balita kasi na maganda ang selebrasyon dito ng mahal na araw. Nalaman ko sa bayan na ikaw ang gaganap na Jesus sa sinakulo. Kaya, nagpunta ako rito. I-interview mo ba ako? Ako nga ang gumaganap na Jesus sa sinakulo. Ilang taong ko na rin ginagawa yon. Mahigit 5 taon na. Lolo, Apo, shh. Pumasok ka muna sa loob ng kwarto at maglaro ka ron. Mag-uusap lang kami nitong bisita natin. sige po, Lolo. Huwag kang tumakbo. Baka madapa ka. Pasensya mo na nga po ko ha. Makulit talaga yon. Nakakatawa nga siya bibo. Pero talaga bang... Apo ko talaga si Totoy. 8 taong gulang na siya. Anak siya ng nag-iisa kong anak. Si Malu. Maaga ako nag-asawa. Nabuntis ko kasi ang nobya ko nung 19 pa lang ako. Kaya sa edad na 20, may anak na ako. Sayang at namatay sa panganganak ang misis ko. Nasaan ang anak mo? Mag-isa kong tinaguyod ang anak ko pero noong 18 siya, nabuntis siya ng nobyo niya. Akala niya pananagutan siya nung lalaki. Kaso nga lang, pagkatapos niyang manganak, tinakbuhan siya nito. Sa tindi ng sama ng loob, nagpakamatay ang anak ko. Sorry Okay lang. Matagal lang nangyari yun. Eto, balik ako sa pag-aalaga at pagpapalaki ng isang bata. Pero bata pa naman kayo Mapapalaki mo pa siya ng maayos. Ano bang trabaho mo? Karpintero. Madalas nga sinasama ko si Totoy kapag may trabaho ako. Kung saan-saan. Ayokong iwanan siya mag-isa rito. Baka ano pa mangyari habang wala ako. Naiintindihan ko kung bakit gusto mo siyang isama sa trabaho. Ako naman ang magtatanong. Matagal ka na ba sa trabaho mong yan? 23 anyos pa lang ako. Pagka-graduate sa college, dito na agad ako napasok. Ito, 2 taon na rin ako dito sa trabaho to. Maraming turista dito sa bayan ng San Gabriel tuwing mahal na araw. Kung gusto mo, dito ka na sa amin tumuloy habang nandito ka. Maganda ang lokasyon namin dito. Dumadaan dito ang prosesyon kaya dumunga ko lang sa bintana, mapapanood mo na ang prosesyon sa Miyerkules Santo at Biyernes Santo. Naghahanap pa nga lang ako ng matutuluyan Fully booked na yung mga napuntahan ko kanina. Kung ganon, dumito ka na. May isang bakanting kwarto pa. Doon ka na muna hanggang matapos ang mahal na araw. Salamat Andres Hindi kita tatawaging lolo dahil napakabata mo pa para maging lolo ko Siya nga pala. May practice kami ng sinakulo mamayang gabi. Sa Miyerkules Santo naman, sisimula na ang pagpapalabas ng sinakulo. Baka gusto mo sumama at manood ng practice. Malapit lang naman dito ang venue. Pwedeng lakarin. Sige. Sasama ako mamaya. Bad trip. Bakit ba sa akin binigay itong assignment na to? Hindi naman ako relihiyosong tao Wala nga akong pananampalataya sa Diyos Buong paniniwala ako na ano man ang nangyayari sa buhay ng isang tao, kagagawan nyo ng mismong tao, hindi ng Diyos. Ako ba naman ay maniniwala pa sa Diyos? Lumaki ako sa sarili kong diskarte. Hindi ako tinulungan ng Diyos kahit kailan. Dati nagdadasal pa ako pero wala nang mapansin kong wala namang nangyayari sa pagdarasal ko. Tinigilan ko ng kalokohang yun at kumilos ako sa paraang alam ko. Kaya dapat hindi sa akin binibigay ang assignment na mga ganito. Hindi ko mabibigyan ng hostisya dokumentaryo na to Kasi hindi naman ako maniniwala sa mga report ko. Kuya Gabo, lumabas ka na muna dyan. Sabi ng lolo, kakain na po tayo. Sige, lalabas na ako. Sumunod ka na po agad Sabi po ni Lolo, masamang pinaghihintay ang grasya ng Diyos. Grasya ng Diyos? Sa Diyos ba nanggaling ang pagkain? Di ba nagtrabaho ang tao at saka bumili ng pagkain sa palengke? Ako ni minsan hindi ko pa naranasang mabigyan ng Diyos ng pagkain Lahat ng kinakain ko galing sa kinita ko sa pagtatrabaho.
Totoy, mukhang inaantok ka na. Napagod ka ba sa practice? Konti lang po, Lolo. Malapit lang naman po ang bahay natin, kaya okay lang po. Ikaw, Gabo, nakapanood ka ba na maayos? Oo, napansin ko, sobrang sineseryoso ng mga kasali ang mga karakter na sinasabuhay nila no? Kahit nga ikaw napansin ko na sobra-sobra yung emosyon mo dun sa dialogue. Ang totoo, hindi pa ako nakapanood ng Sinakulo Kahit sa telebisyon? Hindi pa. Ngayon lang. At practice pa lang yun, pero parang naramdaman ko na kung gaano kayo kaseryoso sa ginagawa nyo. Grabe. Ganun talaga. Kaya dinadayo kami ng mga turista tuwing mahal na araw. Dahil sa kakaibang selebrasyon namin dito. Marami nga ako nakasabay na turista sa biyahe papunta rito Tsaka kahit dun sa bayan, dami ring turista. Lalo na yung mga foreigner. Simple at tahimik lang ang bayan namin. Kapag mahal na araw, dumadami ang mga turista rito. At pinagpapasalamat namin sa Diyos na pinupuntahan ng mga turista ang bayan namin kapag mahal na araw. Para dito gunitain ang pagpapasakit ni Jesus para sa mundo. Ganun ba yun? Hindi ba pumupunta lang sila dito para magbakasyon? Para pansamantalang matakasin yung trabaho nila sa syudad? Hindi. Makikita mo rito sa bayan namin ang mga tao. Bagamat hikaw sa buhay, hindi nawawala ang pananampalataya sa Diyos. Mahigpit silang kumakapit sa milikha dahil alam nilang hindi sila pababayaan ng Diyos kailanman. Nandito na pala tayo. Ay, salamat. Makakatulog na ako. Maglinis ka muna ng katawan bago ka matulog, Totoy. Opo, Lolo. Antok na ako habang nanonood ng practice nila ng Sinakulo. Ngayon naman, kung kailan pwede na ako matulog. Tsaka naman ako ayaw dalawin ng antok. Ay, ano ba yan? Makabangon nga muna. Yan, maliwanag na. Mas mabuti pa sigurong magsulat muna ako. Sisimulan ko ng gawa ng report ng assignment ko. Tsaka may footage naman ako nakunan kanina sa practice ng Sinakulo Meron din sa bayan bago ako nagpunta dito sa bahay ni Andres. Ay, ang hirap talagang gawin ng isang bagay na wala kang interes. Paano ko ba gagawin to ng maayos? Hindi ko naman to gusto. Si Gabo ay isang dokumentarista. At sa pagkakataong ito, siya ay napadala sa isang simple at tahimik na bayan para makunan ang pagdiriwang ng mahal na araw. Doon ay nakilala ni Gabo itong si Lolo Andres. Ang lolo na hindi pa naman ganon katanda ang itsura. Si Lolo Andres ang siyang gumaganap na Hesukristo sa kanilang sinakulo. At sa katunayan ay niyaya pa nito si Gabo para obserbahan ang kanilang ensayo. Pero walang kaalam-alam itong si Lolo Andres na ang kanya palang iniimbitahan ay walang ka-interes-interes sa mga aktibidad na ganito. Sa paggunita ng isa sa mga pinakamahalagang panahon sa Kristyanismo. Ang sabihing si Gabo ay hindi relihiyoso ay understatement ng taon. At wala sa kanyang bokabularyo ang mga salitang Diyos at pananampalataya. Pero bakit kaya nagkaganyan si Gabo? Ano ang kanyang pinanggalingan? Pero sa kalaunan ba sa ating kwento, may mangyayari bang pagbabago? Mga kapatid, magbago na kayo!
Dahil welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito ninyo radio drama program sa buong sanlibutan, ang programang Sana Lord. Ako po ang inyong lingkod, Lord De Vera, kasama ninyo hanggang alas 12 ng pananghalian. At dito po mga kapatid, ay talaga namang mapapaisip kayo sa ating mga kwentuhan, lalong-lalo na sa sa linggong ito ha mga kapatid, ang mahal na araw. Ang mga kwento natin po ay espesyal at kakaiba sa panahon ito dahil higit sa normal, ang mga kwentong ito ay talaga namang susuri sa ating mga pananampalataya, anuman ang iyong relihiyon. Dahil wala na pong relihiyon na mas mataas at mas tunay at mas dakila pa kesa sa katotohanan. Mga kapatid, pag kayo po ay pumunta sa mga live streaming platforms natin, halimbawa lang po sa Facebook or sa YouTube, doon po mapapanood nyo ang programa natin. At meron din tayong maaaring mga balikan, halimbawa ng mga programang nakaimbak sa YouTube at sa Spotify. Hanapin lamang po ang Sana Lord. Alright, mga kapatid, Lord De Vera po ang inyong lingkod. Ako po, bagaman ang pangalan natin ay nasa pamagat ng palatuntunan, tayo po'y hamak na nagpapadaloy lamang. Kaya tunay na bida sa ating programa, yung mga radio drama natin na hitik sa mga emosyon at tunay na demokrasya. Yung huli, biro lang po natin yan mga kapatid. Ito po isang diktadurya. Okay, sa oras po na alam nyo na, kami po yung mambibitin muna, magbabalik po ang Sana Lord matapos po ang ilang paalala. Magbabalik ang Sana Lord sa True FM sa 105.9. Sa True FM sa 105.9. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay, Sana Lord, sa True FM sa 105.9. Kahit labag sa loob, ay nagpunta pa rin si Gabo sa isang simple at tahimik na bayan at doon ay kanyang nagisna ng mga simple rin at talaga namang tradisyonal na paggunita ng mahal na araw. Dala na rin ang tawag ng tungkulin. Aba, gagawin pa rin ni Gabo ang dapat niyang gawin para matagumpay lang na magkaroon ng dokumentaryo na magkikwento tungkol sa selebrasyon ng mahal na araw sa bayan na yun. Ano-ano kaya mga makikita niyang kaugalian, mga dasal, mga paniniwala at mga pamahiin ng bayan na yan? At hindi ba magiging hadlang ang kanyang kawalan ng pananampalataya sa Diyos sa kanyang tungkulin? Sabi nila mga kapatid, hindi raw nagsisinungaling ang kamera. Totoo nga ba? Pagpatuloy na po natin ang karugtong ng ating kwento sa araw na ito. Sinulat po ni Vincent Manrique ang dulang pinamagatang Ang Landas Patungong Kalbaryo. Huwag kang mahiyang bumalik dito kapag gusto mo nang makakausap. Salamat, Sister Rita. Malaking bagay na may nasasabihan ako tungkol sa mga problema ko. Hindi ko na kayang sarilinin na lang ito. Ang sakit sa dibdib. Kaya nga, huwag mong sosolohin ang problema. Sabihin mo sa mga taong handang makinig at magbigay ng payo. Tatandaan ko po yan, Sister Rita. Sige po, aalis na ako. Salamat ulit. Mag-iingat ka. Good morning, sister. Good morning din sa'yo. May kailangan ka? Ako si Gabo, journalist. Pwede ko ba kayong makausap kahit ilang minuto lang para sa ginagawa kong documentary sa Holy Week celebration dito sa bayan nyo? Oh, sige, halika. Maupo ka. Dito na lang tayo sa labas para mas presko ang hangin.
Ako nga pala si Sister Rita. Anong gusto mong pag-usapan natin? Nice meeting you. May mga gusto lang akong itanong tungkol sa mga ginagawa rito sa bayan niyo tuwing mahal na araw. Matagal ng kaugalian dito sa bayan namin ang taimtim na paggunita sa mahal na araw. May prosesyon bukas, Miyerkules Santo. Yun din ang simula ng pagpapalabas ng senakulo. Isang buong linggo rin palang mga aktibidad para sa mahal na araw dito sa lugar niyo, no? Tama. Sa Biyernes Santo naman, ipapalabas sa senakulo ang kalbaryo ni Jesus hanggang sa mamatay siya sa krus. May prosesyon ulit sa hapon ng Biyernes Santo. Ang karugtong ng senakulo, itataon sa oras ng pagkabuhay ni Jesus. Kamusta naman ho yung mga tao rito, Sister Rita? I mean, yung pananampalataya nila. Sister. Maayos naman. Marami pa rin dito sa bayan namin ang matibay ang pananampalataya sa Diyos. Kailanman hindi nila inalis ang Diyos sa sentro ng kanilang mga buhay. Kung sakali po bang magtatanong ako kung meron bang tao o mga tao na dumating sa puntong nawalan na ng tiwala o pananampalataya sa Diyos na pwede kong makausap, may mabibigay ba kayong pangalan? Kailangan ko muna sigurong hingi ng pahintulot nila bago ko sila i-refer sa'yo. Naiintindihan ko, Sister, pero hindi ko naman sasabihin sa kanila na ikaw ang nagbigay ng pangalan nila. Pupuntahan ko sila bilang ako na isang mamamahayag. Pwede po ba yun? Sige. Pwede mong puntahan si Maria, yung babaeng nandito kanina na naabutan mo. Puntahan mo rin si Danny. Malapit lang din yung bahay nila rito. At dito sa bayan namin, dahil maliit lang naman to, magkakakilala naman yung mga tao. Kaya madali mo silang makikita. Magpahatid ka na lang sa tricycle. Maraming salamat, Sister. Pupuntahan ko sila, pero babalik ako bukas dahil gusto kitang makausap din bilang isang madre dito sa bayan ng San Gabriel. Sige, ikaw ang bahala. Laging bukas ang pinto ng kumbento para sa lahat. Maupo ka. Ano may paglilingkod ko sa'yo? Salamat. Ako si Gabo, isang journalist. Gumagawa ako ng dokumentaryo tungkol sa mahal na araw dito sa bayan niyo Pwede ba kitang makausap tungkol doon? Bakit ako? Marami namang ibang taga rito na pwedeng kausapin. Sabihin nating interesting na topic kasi ang kwento ng buhay mo. Bagay na bagay sa paggunita sa mahal na araw. Dahil dati akong bilanggo, ganun ba? Magiging malaking inspirasyon ka sa ibang mga tao. Mapapakita mo sa kanila na may buhay pa sa labas pagkatapos ng buhay sa kulungan. Na hindi natatapos ang lahat kapag nakulong ang isang tao. Sige, paig na ako. Talaga? Hindi ko naman ikahihiya ang pinagdaanan ko Buti. Pwede ko bang kunan ng video dito sa phone ko yung interview natin? Oo, walang problema. Salamat. Sige, umpisa na tayo. Bakit ka nakulong, Danny? Napagbintangan lang ako sa salang pagnanakaw. Sasabihin mo siguro na lahat naman na nakukulong, ganito ang sinasabi. Pero yun ang totoo. Napagbintangan ako dahil sa kahirapan, hindi ko na ipagtanggol sa korte yung karapatan ko. Anong ginawa ng abogado mo? Malakas daw ang ebidensya laban sa akin. Ganun naman talaga sa korte. Labanan ng ebidensya. Nakita sa bag ko ang mga nawawalang pera. Di ko alam paano napunta sa loob ng bag ko yun. Baka may nag-set up sa akin. Pero wala akong prueba. Pero sila may prueba na nakita sa bag ko ang pera. May pamilya ka ba? Nasaan sila? Wala na sila. Iniwan na ako ng asawa ko nung makulong ako. Sumama siya sa ibang lalaki. Di naman kami kasal kaya malaya siyang gawin yun. Kasama niya ang isa naming anak. May balita ako kung nasan sila ngayon. Pero wala akong balak na puntahan siya. Bakit naman? Ipinagpasa Diyos ko na lang. Di na siguro ako mahal ng asawa ko. Kasi kung mahal niya ako, hindi siya sasama sa ibang lalaki. Mula na makulong ako, kahit minsan, hindi niya ako dinalaw sa kulungan. Kaya hindi na ako umasang madatatdan ko pa siya paglaya ko. Ilang taon ka nakulong? 6. 5 buwan pa lang akong laya. Sa mga panahon bang nasa kulungan ka, ano yung madalas mong isipin? Naisip mo ba na pinabayaan ka ng Diyos? Hindi.
Di ko yan inisip kahit minsan. Alam ko may dahilan ng Diyos sa bawat nangyayari sa buhay ng isang tao. Mahal tayong lahat ng Diyos. Wala ka kahit anong konting hinanakit dahil sa nangyari? Kasi isipin mo nakulong ka na. Iniwan ka pa ng asawa at anak mo. Masakit yun. Wala akong hinanakit sa mga nangyari sa akin. Buong puso kong tinanggap na lahat ng yon ay ayon sa kalooban ng Diyos. Baka dahil doon, mas magiging mabuting tao ako. O baka kinailangan mapunta ako sa loob ng kulungan para mapalaya akong saradong pag-iisip ng ibang nakakulong. Anong ibig mong sabihin doon? Sa kulungan, nag-organize ako ng Bible study. Yung mga matundon na walang ibang ginawa kundi mambugbog ng mga kasamaan nila sa selda. Napasunod ko magbasa ng Biblia. Ipinakilala ko sa kanila ang mga salita ng Diyos. Kung di ako nakulong, baka siga pa rin sila ngayon. Pwede mo bang ikwento ang hirap na pinagdaanan mo sa kulungan? Tsaka, paano mo hinarap yung mga hirap na yon? Dito nga sa laya, mahirap na mabuhay. E di lalo na sa kulungan, yung pagkain na basta lang may makain. Yung siksikan sa selda. Yung hindi kagandahang apoy sa selda. Yung ingay, init. Yung iniisip kong baka anumang oras ay patayin ako ng mga kasamahan ko sa selda. Grabe, natiis mo lahat yon. Sabi ko nga tanggap ko naman ang kapalaran ko. Wala akong sinisisi. Wala akong itinanim na sama ng loob kanino man. Ginawa kong positibo ang pinaka-negatibong nangyari sa buhay ko. May itatanong ka pa ba? Oo, sana. Kung babalik ka sa nakalipas at may tsansa kang baguhin ang mga nangyari sa buhay mo, aalisin mo ba yung parte kung saan nakulong ka? Hindi. Marami naman akong natutunan sa kulungan. Hindi naman ako nabulid sa kasamaan. Sabi ko nga, naging positibo naman ang resulta ng pagkakakulong ko. May mga taong nagawa kong ibalik ang pananampalataya sa Diyos. Doon pa lang, sapat nang mawala ang hinanakit ko sa pagkakakulong. Kamusta naman ang buhay sa labas ng kulungan? Ayan, ang hirap. Dahil nga, natatakan ako ng selda. May record na ako. Parang hirap ng kunin ang tiwala ng ibang tao. Kung dati, nag-uupisina ako, ngayon wala na yatang gustong tumanggap sa akin at bigyan ako ng pagkakataong ipakita ang kakayahan ko. Kung ganun, ano naman ba ang pinagkakakitaan mo ngayon? Nagtitinda ako ng fishball, mga ganon. At sa awa ng Diyos, naitatawid ko naman ang pangangailangan ko sa araw-araw. Ang totoo nga, mas malaki ang kinikita ko sa pagtitinda ng street foods kaysa sa sahod ko nung bago ako makulong. God will always provide. Hindi niya ako pababayaan. Wala ka bang naririnig na patutsada sa mga tao dahil mula sa pagiging empleyado? Diba? Nakulong ka, lumaya, tapos ngayon, naging street vendor. Kung patutsada at mga chismis lang, napakarami. Pero hindi ko na pinapansin. Nahayaan ko na lang sila. Kung doon sila masaya sa pagchichismisan sa buhay ko, bahala sila. Basta ako, kilala ko ang sarili ko. Alam ko, kahit minsan, hindi ako nang argabyado ng tao. Totoo ba tong si Danny? Nakulong na't lahat pero nanatiling positibong pananaw niya sa buhay. Nakakatulong, nakakaperwisyo ka pa. Hindi ko naman sinasadya, Milagros, anak. Dumulas lang sa kamay ko ang tasa. Magtitimpla lang sana ako ng kape. Hindi sinasadya. Lagi kayong ganyan. Naunang lalaki ka at iniwan mo kami ni tatay. Hindi mo rin ba sinadya yun? Nung pinabayaan mo kami hanggang mamatay si tatay, hindi mo rin ba sinadya yun? Ano pa bang mga hindi mo sinasadya? Anak,
Matagal na nangyari yun at paulit-ulit na rin akong humingi ng tawad sa puntod ng tatay mo at sa'yo. Pero parang wala namang silbi ang paghingi ko ng tawad. Lagi mo pa rin inuulit-ulit sa akin ang mga kasalanan ko. Dahil hindi ko pa rin kayo napapatawad hanggang ngayon. At hindi na siguro darating pa ang panahon na makakalimutan ko kung paano ka naging walang kwentang ina sa akin at asawa sa tatay ko. Kahit pa ulit-ulit ka pang humingi ng tawad, wala ka maaasahang kapatawaran sa akin. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, bakit ikaw napakahirap mong ibigay ang kapatawaran mo? Pinagsisisihan ko na lahat ng kasalanan na gawa ko, Milagros. Pinagsisisihan ko na. Maalas mo lang, hindi ako Diyos! Tao po! Tao po! May tao po ba rito? Makalayas na ka sa buwisit na bahay na to! Miss, hinahanap kasi... Kausapin mo yung nasa loob! Ha? Masunggot naman, no? Aga-aga, parang pasan niya na lahat ng problema. Sino po sila? Magandang umaga. Hinahanap ko si Maria. Ako ho si Maria. Bakit niyo ako hinahanap? Aga po. Journalist po ako. Pwede ko ba kayong makausap kahit sandali lang tungkol sa paggunita sa mahal na araw dito sa bayan niyo? Kahit ilang minuto lang ho sana. Sige, pumasok ka. Salamat. Maupo ka, Gabo. Pasensya ka na sa bahay namin. Ay, naku, wala yun. Salamat at pumayag kang makausap ko. Ano ba ang gusto mong malaman? Kukunan ko ng video yung pag-uusap natin, okay lang ba? Ikaw ang bahala. Sige, yan. Hindi na ako mahihiyang magtanong ng medyo personal kanina kasi narinig ko yung sagutan yung dalawa eh. Yung babaeng lumabas dito sa bahay mo kanina. Parang galit yata siya no? Anak ko siya, si Milagros. Pwede bang malaman kung ba't nagalit siya? Hanggang ngayon kasi hindi niya ako mapatawad sa kasalanang nagawa ko. Kasalanan? Anong kasalanan ba yun? Nagkamali ako sa pamilya ko. May panahon sa buhay ko na iniwan ko sila at sumama ako sa ibang lalaki. Pinabayaan ko ang pamilya ko hanggang sa namatay ang asawa ko, ang tatay ni Milagros. Ganun ba? Pasensya na. Nauunawaan ko kung saan nanggagaling yung galit ng anak mo. Naiintindihan ko rin naman siya. Kaya nga paulit-ulit na ako humihingi ng tawad sa kanya. Pero ayaw niya pa rin akong patawarin. Ganun ba? Sige, ibahin ko na lang yung tanong. Medyo mabigat eh. Ano bang trabaho mo ngayon? Paano yung mga gastusin niyo sa araw-araw? Tumatanggap po ako ng labada at nagbebenta ako ng merienda dyan sa labas ng bahay para masuportahan ko yung sarili ko at yung anak ko. Nabanggit mo kanina yung lalaki na sumama ka. Nasaan ba siya ngayon? Iniwan na rin niya ako. Naku. Kaya nagpa siya ako bumalik sa pamilya ko. Kaso patay na ang asawa ko. Kaya sobrang galit sa akin ni Milagros. Sinisisi niya ako sa lahat ng bagay na pwede niyang isisi sa akin. Hindi talaga niya ako kayang patawarin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Para kay Gabo, bawat araw na inilalagay niya sa bayan ng San Gabriel, ay may nakikilala siyang isang tao na nag-iiwan ng marka sa kanyang alaala. Mahirap kalimutan ang mga personalidad. Una ay mga lolo na si Andres at Totoy. Parehong kasali sa sinakulo. At bagaman payak ang pamumuhay, kitang-kita ni Gabo ang pagiging positibo ng pananaw ni Andres. Si Totoy naman, sa murang edad pa lamang ay napakabibo at hindi nahihiyang humarap sa tao.
Nakilala rin ni Gabo itong si Danny, isang dating bilanggo na kalalaya pa lamang. At nagsisimula ng isang bagong buhay sa labas ng kulungan. Hindi gaya ng iba na napaparalisa ng hiya at konsensya. Si Danny ay napaka-positibo pa rin sa kabila ng pinagdaanan nito. At nakilala rin ni Gabo si Maria, isang inang humihingi ng kapatawaran mula sa kanyang anak para sa kasalanang kanyang nagawa. Ano-ano kaya ang magiging papel ng mga ito sa buhay at paniniwala ng ating batang mamamahayag? Mga kapatid, kaabang-abang ang mga susunod na mangyayari, pero sana'y nandyan ka pa rin. Magbabalik po ang Sana Lord makalipas po ang ilang paalala. Magbabalik ang Sana Lord sa True FM sa 105.9. Sa True FM sa 105.9. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Palakpakan tayong lahat, mga kapatid. Pampabuhay po ng dugo. Pampabuhay ng dugo para magkaroon ng sirkulasyon ang mga kasukasuan yung ganyan. Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Sana Lord na dinig po sa Mega Manila sa 105.9 True FM. Sa mga taga Cebu naman, 101.9. Sa mga taga Tacloban, B107.9. At sa mga taga Ormoc naman, 99.9 FM Dream Radio. At sa mga taga Cagayan de Oro, 101.5. At sa mga taga Davao, change. It's just a lonely bird. 106.7, padalhan ng ulam, si Tatang. Mga kapatid, kung kayo naman po ay taga Baguio, Bacolod, gaya po ni Alex Santos, Fuentes pala, Alex Fuentes, Alex Fuentes, Jensen at iba pa pong bahagi ng ating kapuluan, maaari pong manood sa True TV sa Channel 19, sa Signal TV. Alright mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating kwento sa araw na ito. Habang ginagawa ni Gabo ang kanyang trabaho sa bayan ng San Gabriel, habang masusi niyang dinodokumento ang mga eksena, kinukunan ng mga mukha ng bawat kasaling artista o gaganap doon sa kanilang pagdiriwang, isa-isa niyang nakikilala ang mga taong kakaiba ang pasensya. Mga taong nalaman niyang napakabibigat na mga pinagdaanan sa buhay, pero nananatiling positibo pa rin ang pananaw. At kahit anong dagok ang kanilang danasin sa buhay nila ay hindi nagbabago ang kanilang pananampalataya. Sa bawat taong nakakausap ni Gabo, tila ba't may kumukurot palagi sa kanyang puso. Dahil hindi siya makapaniwalang sa mundo ngayon, may mga ganun pa ring uri ng mga tao. Pero ano pa kaya mga kapatid ang matututuhan ng batang dokumentarista? Sa bayan ng San Gabriel, sino-sino pa ba ang kanyang makikilala? Aba mga kapatid, pagpatuloy po nating pakinggan ang ating kwento mula po sa isang pag-uusap ni Maria at ni Gabo. Tungkol saan ang kanilang usapan? Makimarites lang tayo sa kwentong sinulat po ni Ginoong Vincent Manrique. Landas patungong Kalbaryo.
Maging sa Diyos, paulit-ulit na akong humihingi ng tawad. Lagi rin akong pumupunta sa kumbento. Humihingi ako ng payo kay Sister Rita. Hindi ko na kasi kayang isipin ang mga nangyayari at nawawalan na ako ng pag-asa na mababalik pa sa dati ang samahan namin ng anak ko. Ang Diyos? Oo. Alam kong patatawarin ako ng Diyos sa mga kasalanan ko. Naniniwala ka pa rin sa Diyos sa kabila ng mga nagawa mo? I mean, hindi naman kita hinuhusgahan, no? Pero gusto ko lang kasing malaman yung estado ng pananampalataya mo pagkatapos ng mga nangyari sa buhay mo. Natukso ako. Nagkasala. Nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Kahit kailan hindi nawala ang pananampalataya ko sa Diyos. Tinanggap ko ang kasalanan ko at nagsisisi na ako. Alam ko hindi ako tatalikuran ng Diyos. Maawain ng Diyos at mahal niya ang mga taong kanyang nilikha. Paano kung hindi ka na talaga patawarin ng anak mo? Wala akong magagawa. Pero mananatili ako rito sa bahay namin. Aalagaan ko siya. Babawi ako sa mga panahong iniwan ko sila ng tatay niya. Bahala na kung patuloy niya akong kamuhian. Pero nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi ko na siya iiwan. Gagawin mo talaga yan? Oo. Kahit patuloy akong itakwil ng anak ko, hindi ko na siya iiwan. Diyos na ang bahalang magpatawad sa akin. Ikaw, naniniwala ka ba sa kabutihan ng Diyos? Sumasampalataya ka ba sa Diyos? Aha? Teka, hindi naman ako yung topic ng interview natin eh. Tsaka, hindi na importante yung sagot ko sa tanong mo. Gusto ko malaman, naniniwala ka ba sa Diyos? Naniniwala ka bang merong Diyos? Bakit hindi ka makasagot? Hindi ka ba naniniwala sa Diyos? Hindi na. Hindi na? Bakit? Iho, hindi naman sa nakikialam ako, pero para sa akin, walang saysay ang buhay na walang Diyos sa puso mo. Alam nyo, ginagalang ko yung paniniwala nyo. Hindi ko inaasahang igagalang mo rin yung paniniwalaan ko, pero may mga dahilan kung bakit ako umabot sa ganun. Naiintindihan kita. Kausapin mo si Sister Rita. Doon sa kumbento. Matutulungan ka niya. Kaya niyang paliwanagan ang isip mo kung sakali mang naguguluhan ka sa ngayon. Hindi na po. Nandito lang talaga ako sa bayan ng San Gabriel para sa trabaho ko. Babalik din ako sa Manila sa linggo. Sige o, magpapaalam na rin ako. Salamat sa pagpayag niyo na makausap kayo. Gabo, anong ginagawa mo? Umiinom ka ba? Uminom ka po ng alak, Kuya Gabo. Konti lang. Nagpapainit lang. Bakit po? Giniginaw ka po ba? Totoy, magpalit ka na ng damit at matulog ka na. Gabi na. Opo, Lolo. Sige po, Kuya Gabo Pupunta na po ako sa kwarto. Sige, tatay. May problema ka ba, Gabo? Wala naman. Gusto ko lang talagang uminom para madali ako makatulog. Pasensya na. Uminom ako dito sa bahay mo nang hindi man lang ako nagpaalam sa'yo. Wala naman sa akin yan. Ang gusto kong malaman ay kung bakit ka umiinom. Akala ko ay manunod ka ulit ng rehearsal namin. Huli na yung kanina dahil bukas na ang simula ng pagpapalabas ng Sinakulo. Hindi ko kaya. Alin? Alin ang hindi mo kaya? Hindi ko kayang manood ng Sinakulo. O kahit na yung rehearsal nyo. Kasi hindi ako naniniwalang may Diyos.
Anong sinabi mo? Hindi ka naniniwalang may Diyos? Oo, matagal na akong huminto sa paniniwalang may Diyos. Matakot ka sa sinasabi mo, Gabo. May Diyos. Nandyan sa lagit gumagabay sa atin. Alam niya ang mga pangangailangan natin at ibibigay niya yon. Napakabait ng Diyos, Gabo. Hindi yan totoo, Andres. Alam na alam kong hindi yan totoo. Mula pagkabata, akala ko may Diyos, oo. Kasi yun ang turo sa akin ng mga magulang ko eh. Pero napatunayan ko, hindi siya totoo. At kung totoo man, hindi siya mabait na gaya ng sinasabi mo. Ba't mo naman nasasabi yan? Anong nangyari sa'yo para maisip at masabi mo yan? Talaga bang gusto mong malaman? Baka makatulong ako. Makatulong naman saan? Sana sa pagbabalik ng paniniwala ko sa Diyos? Oo. Huwag na, Andres. Walang saysay na maniwala pa ako sa Diyos. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa buhay, kung totoo ngang may Diyos, bakit niya pinabayaang pagdaanan ko ang lahat ng yon? Gabo, may dahilan ng Diyos. Anong dahilan niya para sabay na mga aksidente ang magulang ko? Nanay ko dead on the spot. Tatay ko comatose. Hiniling ko sa Diyos na buhayin niya ang tatay ko. Ang bata ako pa nun. Elementary pa lang ako. Paano ako mabubuhay kung parehong mamamatay ang magulang ko? Gabo. Pero namatay pa rin yung tatay ko pagkalipas ng 4 na araw mula nang maaksidente sila. Wala kaming kamag-anak na malapit sa bayan namin. Hindi ko nga alam kung nasa na sila o kung mayroon pang natitira. Biruin mo mga kapitbahay at opisyal pa ng mga barangay ang nagtulong-tulong para lang mapalibing ko ang mga magulang ko. Walang kumukup sa'yo? Kahit DSWD? Wala. Naging palaboy ako. Naranasan kong matulog sa kali, sa ilalim ng tulay, sa palengke. Nagkargador nga ako minsan sa murang edad para mabuhay. Naglinis nga rin ako minsan ng kubeta sa palengke para lang makaligo dun Maraming beses akong tumawag sa Diyos. Humingi ng awa. Pero wala. Pero tignan mo. Maganda ang trabaho mo ngayon. Nagawa mong lampasan ang mga pagsubok ng buhay. Hindi ka pa rin pinabayaan ng Diyos. Narating ko to nang walang tulong ng Diyos. Pinagbuti ko ang pag-aaral ko Nakakuha ako ng scholarship. Ako ang kumilos para sa sarili ko. Hindi ang Diyos. Yung Diyos na yan, wala yan. Wala yan, Andres. Gising ka na pala. Halika, mag-almusal ka muna. Sabayan mo kami ni Totoy. Salamat, pero hindi pa ako nagugutom Maliligo na ako, may pupuntahan pa ako. Kahit magkape ka lang para mainitan ang sikmura mo. O nga po, Kuya Gabo, magkape po muna kayo. Ako nga po gusto kong magkape kaso ayaw po ni Lolo Andres Gatas lang daw po pwede sa akin. Sige, Totoy, para sa'yo magkakape na ako. Ha? Yan Yay! Umupo ka muna na yan, Gabo. Ipagtitimpla kita ng kape. Yan. Ito ng kape mo, Gabo. Salamat. Siya nga pala. Tungkol sa pinag-usapan natin kagabi. Kung gusto mo na makakausap, sabihan mo lang ako. Handa ako makinig. Hindi na. Wala naman ang dapat pag-usapan Matagal ko nang nakondisyon ang sarili ko sa pinaniniwalaan ko. Hindi yun basta-basta mababago pa. Hindi yun basta-basta magbabago. Yan ang sabi ni Gabo. May mga taong hindi naniniwala sa isang may kapal dahil iba-iba ang dahilan. Halimbawa mula sa siyentipikong pananaw, maaring ang makita ay pagpapatunay. Dapat suportado ng ebidensya, pagbalib-baligtarin man ang mga pruweba. May iba naman ay may personal na karanasan at kanilang nadama ang pag-iral ng isang mataas sa kapangyarihan. Habang ang iba naman ay patuloy ang nakikita mga kontradiksyon sa mga tekstong panrelihiyon sa kanilang mga ginagawa.
ang mga personal na paghihirap tulad ng pagdurusa o kawalan ng hustisya ay maaari ding magdulot ng pagdududa sa ideya ng isang Diyos na maawain at may alam. Pero sa kaso ba ni Gabo, ano ba ang dahilan sa likod ng kanyang pagtalikod sa paniniwala? Yan po ang ating malalaman, mga kapatid. Kami po ay mambibitin muna at sana'y nakatutok ka pa rin dahil magbabalik po ang Sana Lord. Magbabalik ang Sana Lord sa True FM sa 105.9. Sa True FM sa 105.9. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay, Sana Lord, sa True FM sa 105.9. Alright mga kapatid, welcome back sa paborito niyong radio drama program sa buong sanlibutan, ang programang Sana Lord. At hanggang alas 12 pa po tayo mga kapatid magsasama-sama, ha? At napakaraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok pa rin. Sa mga nakabakasyon ngayon, sana all! Nasaan ba kayo ngayon? Nakakaingit naman kayo, di ba? Erwin Ocania? Hindi ba Cathy Fuliente? Mabuti pa sila. Nasa bakasyon na. Pero may kailangan tayong krus na pasanin araw-araw. At kailangan nating panindigan yan. Ano man ang ginagawa ng iba. Magkano kailangan mo? Sila may nakasuot na lamang ng hibla o blade o salon pa sa dalampasigan at hindi nahihiya na buyang-yang ang kanilang sa pagpapatuloy nating kwento, mga kapatid. Sa kanilang pag-uusap ay napaamin din ni Maria itong si Gabo na siya'y hindi naniniwala sa Diyos, isang atheist. Kinagabihan, si Gabo ay umuwi sa bahay ni Lolo Andres at doon ay mag-isang umiinom. Sarap! Naabutan pa siya ni Andres at Totoy na tumatagay. At ito namang si Andres, siyempre, siya yung may-ari ng pamamahay na yun, ay hindi tinago ang kanyang, hindi siya lang husga, ha? Pero nagtaka nang makitang umiinom ng alak si Gabo. Sa panahon na dapat tayo po, mga kapatid, ay nag-a-abstain, tayo nagpipigil ng mga bagay na may kinalaman sa laman at mga sari-saring mga mortal na kaligayahan. Hindi naman nagkamali itong batang lolo na si Andres dahil agad na sinabi sa kanya ni Gabo na pasensya na, hindi raw siya naniniwala na mayroong Diyos. Ang sentro, ang numero una pa namang dahilan ng lahat ng pagdiriwang na yon. At ngayon ay dinahilan ni Gabo kung bakit nawalan ito ng pananampalataya na merong Diyos. Ano kaya nangyari sa kanya? Magbabalik tanaw na ba ang ating storya na sinulat ni Vincent Manrique at ang pamagat po nito, mga kapatid, Ang Landas Patungong Kalbaryo. Oh, Gabo, magandang umaga. May kailangan ka ulit? May gusto lang ho sana ako itanong, Sister Rita. Tungkol saan? Tungkol ho kina Danny at Maria. Mukhang mahabang usapan yan na. Halika, maupo tayo. Sige, salamat. Magbibideo po ako habang nag-uusap tayo, ha? Sige.
Ano bang gusto mong malaman tungkol kina Danny at Maria? Yun nga ho, nakausap ko na kasi sila pero bakit ho sila ganun? Anong ibig mong sabihin? Hindi magandang mga pinagdaanan nila sa buhay. Oo. Pero bakit ganun sila? Bakit ang higpit pa rin ang kapit nila sa Diyos? Bakit, Sister Rita? Likas na relihiyoso ang mga tao rito sa bayan ng San Gabriel. Hindi madaling mabuwag ang pananampalataya nila nang dahil lang sa mga pagsubok sa buhay. Kaya siguro ganun din kahigpit ang kapit ni Danny at Maria sa Diyos. Ikaw ba, Sister Rita? Ganun ka rin ba? Madre ka. Iniisip kong mas matibay kaysa sa kanila ang pananalig mo sa Diyos. Ako? Bakit naman napunta sa akin ang usapan? Sige na, sagutin niyo na lang ako, Sister Rita. Matibay rin ba ang paniniwala niyo sa Diyos at sa kapangyarihan niya? Teka, Sister, bakit naluluha kayo? Naguguluhan ako eh. Saan naman? May mga araw na kino-question ko ang sarili kong pananampalataya sa Diyos. Madre ako at nangako akong iaalay ko ang buhay ko sa paglilingkod sa Diyos, pero may mga katanungang gumugulo sa isip ko, pero ayoko sanang questionin ng Diyos dahil mali yun. Ano naman yung gumugulo sa isip niyo? Nagkakaroon ako ng pakiramdam ng espiritual na pagkaubos. Espiritual na pagkaubos? Parang nauubos ng sarili ko dahil sa mga ginagawa ko. Bilang isang madre, inaasahan ng mga tao na lagi akong matatag, na lagi akong mapagbigay, na laging malalim ang aking pananampalataya. Pero ako mismo ang nakakaramdam ng espiritual na pagkapagod. Nagsasawa ka na sa ginagawa mo bilang isang madre? Nagsisimula na ako magtanong sa sarili ko kung ito ba talaga ang gusto kong gawin. Ito ba talaga o baka may iba pang bukasyon na para sa akin? Ano naman ang plano mo ngayon? Alam mo, hindi ko pa nga alam eh. Pero alam ko sa puso ko na kailanman hindi ko tatalikuran ng Diyos. Gagawin ko mga pwede kong magawa para manumbalik ang espiritual na pundasyon ko at papagtibay lalo ang pananampalataya ko. Mas marami na mga tao dito sa bayan ngayong Miyerkules Santo. Pati mga turistang foreigners, dumagsa na rin. Gabo, sir! Oh, Danny! Saan pupunta? Pupunta ako sa simbahan. Doon kasi ang assembly para sa prosesyon. Ayaw nga pala. Ngayon nga pala yung prosesyon. Mamaya alas 4, magsisimula na. Kung wala kang lakad o gagawin, sana makasama ka. Naku, hindi ko sigurado eh. Pero titignan ko. Kung sakaling hindi ako makasama, abangan ko na lang yung pagdaan ng prosesyon dun sa bahay nila Andres. Andres? Yung gaganap na Jesus sa sinakulo? Oo, sa bahay niya ako tumutuloy eh. Sige, basta kung makakasama ka, sumama ka na. Para sulit ang Holy Week mo dito sa San Gabriel. Hindi ko mapapangako yan pero bahala na mamaya. Ay, mabuti pa i-video ko yung mga nangyayari dito sa paligid ko. Kuya Gabo! Kuya Gabo! Uy, Totoy! Saan kayo pupunta ng lolo mo? Doon po sa simbahan, sasama kami sa prosesyon. Kayo po ba? Baka abangan ko na lang sa bahay yung pagdaan ng prosesyon para makakuha ako ng magandang shot siguro. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Ano yun? Sana makapanood ka ng sinakulo mamayang gabi. Napakaraming tao dito sa venue ng sinakulo. Kanina rin sa prosesyon, ang daming sumama kaya inabot na ng gabi kahit nagsimula ng alas 4 ng hapon.
Ay, talaga nga palang tinudumog ng mga turistang bayan ng San Gabriel tuwing mahal na araw. Lalo na ang sinakulo sa bayang to. O yan, sisimula na yata. Tumahimik na yung mga manonood. Lahat nakafocus sa palabas. Ganito pala ang sinakulo. Stage play na nakasentro sa buhay at pagpapasakit ni Jesus. Ay, mabuti pa. Kukuha na lang ako ng magagamit ko sa dokumentaryo. Pagkatapos uuwi na ako. Binigyan naman ako ni Andres ng susi ng bahay niya kaya hindi problema ang pag-uwi. Oh, andyan na pala kayo. Kakatapos na ba ng sinakulo? Kani-kanina lang. Nag-meeting lang kami sandali pagkatapos ng sinakulo kaya ngayon lang kami nakauwi. Inaantok na nga yata itong si Totoy. Opo, Lolo, naantok na po ko eh. Ako, Totoy, matulog ka na. Hating gabi na. Hindi ka ba nanood ng sinakulo, Gabo? Kanina, nandun ako. Nanood ako. Tapos, kumuha ng mga larawan tsaka video. Kaso, inantok din ako eh. Kaya, naisipan kong umuwi na. Pagdating ko naman dito, hindi ako makatulog. Kaya sabi ko, hintayin ko na lang kayo. Sayang. Sana napanood mo hanggang matapos. Kita ko nga, daming nanood eh. Halos wala akong mapwestohan kanina. Dinadayo talaga ng mga taga rito, pati ng mga turista ang sinakulo dito. Pag may oras ka bukas, subukan mo manood. Bukas na yung parte kung saan kuhuliin si Jesus at ipapako sa krus. Ay, baka hindi rin ako makapanood. Pero sa Biyernes Santo, sige, susubukan ko. Lolo, pupunta na po ako sa kwarto matutulog na po ako. Sige, Totoy. Matulog ka na rin, Gabo. Ilang oras na lang at mag-uumaga na. Ako man ay matutulog na rin. Nakakapagod magsinakulo pero masaya ako na kahit paano ay may nagawa ko para sa Diyos. Sa hiling ni Andres, ay sinubukan ni Gabo na manood ng sinakulo. Well, obligado naman siya si Gabo, no? Kasi kailangan niyang kunan eh. Pero pagkatapos siyang makunan ng mga litrato at mga video para sa ginagawang dokumentaryo, ay hindi na nag-abala itong si Gabo na tapusin ang panonood ng sinakulo. At imbes ay nagpa siyang umuwi na lamang agad at hintayin sa bahay ang maglolo na si Andres at Totoy. Bakas na bakas sa mukha ng maglolo ang pagod. Pero kasabay din nun ang kasiyahan sa kanilang mukha. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Gabo at ano ang susunod niyang biglang mauunawaan? Ang kanyang maging kapalaran, mga kapatid, kung sabay ipapako sa krus. Grabe, ganun agad. Yan po ang ating malalaman. Magbabalik pong kuwento natin dito sa Sana Lord matapos po ang ilang paalala. Magbabalik ang Sana Lord sa True FM sa 105.9. Sa True FM sa 105.9. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Alright, mga kapatid, nagbabalik po ang programang Sana Lord. At ang pinakikinggan po niyong kwento ay sinulat po ni Vincent Manrique sa direksyon ni Eric Galvez. Palakpakan po natin ang mga talaga namang kahuhusay ng mga voice actors din eh. Ang gumanap bilang Maria at Milagro si Stel Manuel. Si Anika Bianca Orda naman po, mga kapatid, ang gumanap bilang Sister Rita. At siya rin po, mga kapatid, ang tinig ni Totoy. Si Jojo Galvez naman po, direct, bilang Lolo Andres at Danny. At ang gumanap pong Gabo, mga kapatid, ay si Ginoong Dave Posilios. Palakpakan po natin ang mga artista natin sa oras na alam nyo na yan. Mga kapatid, saan ka pupunta? Nagmamadali ka ba?
Itapon mo na ang orasan. Dito tayo at ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Sa mga taong nakilala ni Gabo sa bayan ng San Gabriel, napansin niya ang halos iisang katangian. Halos lahat ay dumaan sa mga matitinding hamon at dagok ng buhay. Pero patuloy pa rin ang kanilang pananalig sa Diyos. At imbis na bumitaw ay tila napatibay pa yata ang kanilang pananampalataya. Maging ang madring si Sister Rita na inuuga na ang pananampalataya, nagkakaroon na ng lamat, ay buong loob pa ring nagdeklara na hindi niya tatalikuran ang Diyos. Si Gabo kaya, magagawa pa niya kayang muling matutong magdasal at maniwala? Isa lang ang maaring gawin, mga kapatid. Ituloy na po natin ang kwento natin na pinamagatang Landas Patungong Kalbaryo. Bakit ganun? Si Andres, si Maria, si Danny, si Sister Rita, lahat sila matibay ang pananampalataya sa kabila ng mga problemang pinagdaanan nila. Ganun ba talaga dapat? Ako, bakit ko nga ba tinalikuran agad ang Diyos pagkatapos kong sumabak sa sunod-sunod na dagok ng buhay? Mali ba ang ginawa ko? Pero hindi. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng Diyos na sinasabi nila. Dahil lugmok na lugmok ako noon. Pero wala man lang natupad sa mga dasal ko. Ay, naguguluhan na ako. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit sa kabila ng pagkumbinsi ko sa sarili ko na wala namang Diyos, iba yung nararamdaman ko ngayon? Bakit parang nasasabik ako na magdasal at makipag-usap muli sa Diyos? Parang nangangalumata ka, Gabo. Hindi ka ba nakatulog na maayos? Ha? Nakatulog naman pero medyo late na rin dahil nagsulat pa ako ng report para sa dokumentaryong ginagawa ko eh. Tapos, yun, pinanood ko rin yung mga kuha kong video. Mabuti naman at nakatulog ka pala kahit papano. Kaya pala late ka nang nagising. No. Si Totoy pala, nasan? Ayun, nasa labas. Nakikipaglaro sa ibang mga bata. Hindi ko pinagbabawalan makipaglaro sa labas ng bahay si Totoy. Parte ng pagkabata ang paglalaro. Ayokong hindi niya maranasan ng saya ng pakikipagkapwa. Tama. Yun siguro yung kulang sa akin eh, pakikipagkapwa. Hindi ko na kasi naranasan na makipaglaro ng bata pa ako dahil maaga ako nasubsob sa trabaho para buhayin ang sarili ko eh. Hindi pa naman huli para muling magsimula, Gabo. Gusto kong muling ipakilala sa iyo ang Diyos. Gusto kong muli mong maranasan ang saya ng mabuhay sa mundo. Sa kabila ng mga problema at iba pang pagsubok, hindi sapat ang mga yon para talikuran mo ang lumikha sa ating lahat. Wala akong pakialam kung saan ka man pumunta. Basta lumayas ka na! Milagros, wala akong mapupuntahan. Dito ang bahay ko, ang bahay natin. Huwag mo naman akong palayasin, anak. Nakakasakwa yung makita ka sa bahay na ipinundar ni tatay. Nanay mo ako, Milagros. Nanay mo ako. Anong klase kang nanay? Ha? Walang kwentang nanay. Hindi ko pinagmamalaki na ikaw yung naging nanay ko. Kaya ayan, bukas na bukas yung pinto. Makakaalis ka na. Alis! Teka muna. Ikaw na naman?
Bakit mo punta ka ng punta dito? Mawalang galang na sa'yo pero wala kang karapatang palayasin ng nanay mo. Kung ano man ang kinagagalit mo sa kanya, magalit ka hanggang gusto mo. Walang pipigil sa'yo pero ang palayasin mo siya? Maling-mali yun. Hindi ka ba nagkamali kahit minsan sa buong buhay mo, ha? Mag-isip ka nga. Sir Gabo, hayaan niyo na lang si Milagros. Ako na lang ang bahalang makiusap sa kanya. Bakit ka makikiusap sa anak mo? May ginawa ka mang mali dati, ikaw pa rin ang nanay niya. Ang pag-aari ng tatay niya na asawa mo, kalahati nun pag-aari mo. Kaya walang karapatan ng anak mo na palayasin ka. Siya ang lumais kung di niya matagalan ng presensya mo. Sige, subukan mong palayasin pa ang nanay mo. Ako mismo ang kukuha ng abogado para sa kanya para ipaglaban ng karapatan niya sa bahay na to. Mabuti ka pa nga, may nanay pa eh. Ako, bata pa lang na wala na ang mga magulang ko. Kung sa'yo nangyari ang naranasan ko, siguradong hindi mo kakayanin. Whatever! Magsama kayo! Puro mga walang kwenta! Milagros, anak! Sige na, pabayaan mo siya. Babalik din yun. Baka kailangan na magpahangin. Hindi na talaga ako kayang patawarin ng anak ko. Pero handa ako magtiis. Tanggap ko na. Diyos ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang galing ni Lolo Andres, di ba, Kuya Gabo? Oo, mahusay ang Lolo Andres mo. Kung gusto mo sumali sa Senakulo sa susunod na taon, sabihin mo lang kay Lolo, may sasali ka niya. Totoy, humawa ka lang sa damit ko para hindi ka mawala, ha? Kailangan ko nang kumuha ng ilang footage. Sige lang po, Kuya Gabo. Alam ko naman po yung daan pa uwi. Malapit lang po to sa bahay namin. Tunay na sinasabi ko sa iyo. Ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit pakiramdam ko kinakausap ako ng Diyos sa pamamagitan ni Andres na gumaganap bilang Jesus? Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Sir Gabo! Sir Gabo! Maria, kasama mo si... Ang anak ko, si Milagros. Humingi na ako ng tawad sa nanay ko. Pinag-isipan ko yung mga sinabi mo sa akin kahapon, Sir Gabo. At naisip kong tama ka. Masaya ako na okay na kayo ng nanay mo. Sino pa ba ang magdadamayan kundi kayong dalawa, hindi ba? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Magmahalan kayong mag-ina. Huwag niyong pabayaan ang bawat isa. Oo, Sir Gabo. Nagkaaway man ang mag-inang Maria at Milagros. Sa araw mismo ng Biyernes Santo, ay binura na ni Milagros ang lahat ng galit sa kanyang puso at binuksan na ang pinto para sa pagpapatawad sa kanyang nanay. Pero si Gabo, mga kapatid, siya ba'y mananatiling saksi na lamang at sa tabi nanonood? O mag-iiba rin ba ang kanyang pag-unawa? Mga kapatid, kami po yung mambibitin muna at sana po, mga kapatid, sa aming pagbabalik, ikapiling pa rin namin kayo. Magbabalik po ang Sana Lord makalipas po ang ilang paalala. Magbabalik ang Sana Lord sa True FM sa 105.9. Sa True FM sa 105.9. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay, Sana Lord, sa True FM sa 105.9. Alright. Nako, maraming salamat po sa lahat ng nakatutok ngayon. Batiin po natin, kung may panahon pa tayo mga kapatid, sila Ginoong Ryan Barrion, Ginoong Mario Perez, Ginoong Mel Elona,
Billy Maldia, Orly Madela, Alvin Eusebio sang SG sa Farmers Plaza, Art Rebaldo, Roel Zapata, Ferdin Jojo de Leon, Tess and June Detona ng Zambales, Alex Fuentes ng Bacolod Kids, Mark Pags Pagaduan, Alvin Bendicio at lahat ng magigiting na delivery riders. Ninita Bartolazo ang Team Talipapa, John and Rose Fuego ng Makati, Ronald Eludo ng Pinyahan QC, ang lahat po nakasapi ng Technical Division ng HMR Pioneer Branch, kay Sir Marlon Ermac, Tracy Jong at Noe. Sa mga taga-Anvil Publishing Accounting Department po, kay Ma'am Jana, kay Kelly, kay Reyna, kay Sally, kay Joy, Ana at Lina. At sa mga taga-warehouse po ng National Bookstore at Anvil Publishing, Sir Bong, Sir Fidel, Bernard, Richard, Leo, Albert Pogi, at lahat po ng kamukha niya dyan. Okay, nais po nating pasalamatan mga kapatid ang ating mga transmitter technicians, Peter Castillo, Ray Santos at Milan Dones. Thank you sa inyo. Kung wala kayo, wala, ililiham na lang namin ang programa natin. Ang program assistants natin ay Bea Rodriguez, Neb Ganaban, ang aming technical director Nanding Bazarte, ang studio technician Ron Cruz, ang music scorer natin ay si Edwin Kiko Ortega, si Marlon Onglea naman ang audio technician. Ang nag-i-edit ng aming drama ay si Nep Liagas, ang nagpo-produce po ay si Jenjen Morales. Ang spinner namin mga kapatid, ang mangingibig ng Paranaque, Erwin Ocania, at ang producer po na tumatayo ngayon na panandali ang executive producer ay si Miss Cathy Poliente. Thank you sa inyong lahat. Mga kapatid, nasa huling bahagi na po tayo ng ating kwento. At sumapit na nga ang Biyernes Santo. Sa senakulo'y patuloy sa pagganap bilang Hesukristo si Lolo Andres. At ngayon ay dumako na ang ating storya sa eksena kung saan dapat nang ipako sa krus si Jesus. Habang sila Gabo at Totoy ay nanonood, kasama sila Maria at Milagros. Ang huling pangalan na yon ay mahalaga mga kapatid, dahil ang muling pagkabuhay ang siyang pinagmumulan ng kapangyarihan ng buong naratibo ng Kristyanismo. Ano kaya ang masasaksihan nitong mga mortal na tauhan? Mga kapatid, para malaman po natin ito ng huling bahagi ng kwento natin. Salamat po sa pagsama ninyo. Dito po sa Sana Lord, thank you sa inyong lahat. Bukas po ulit, alas 10 ng umaga. Ito na po, ang landas patungong Kalbaryo. Ako'y nauuhaw. Sir Gabo, nandito ka pala. Oh, Danny, good to see you here, ha? Nandun ako, nakapwesto kanina. Lumabas ako saglit para bumili ng tubig. Kuya Gabo, gusto ko rin po ng tubig. Ah, talaga? Tara, bili tayo. Sige po. Eto na lang, para hindi na kayo lumabas. Eh, paano ka? Nakainom na ako. Bumili ako ng extra. Salamat, Danny. Naganap na. Kuya Gabo, lumilin doon! Lumilin doon! Napakalakas! Kulang tayo. Huwag kayong magtakbuhan. Mas lalo tayong kapakahamak. Totoy, halika! Huwag kang bibinong sa amin, ha? Diyos ko! Kulang tayo! Huwag kayong magpapalik! Kuya, sige po! Dito. Diyos ko! Katapusan na yata ng mundo! Hindi ka dito! Mabulang tayo! Nakakatakot, Kuya! Kuya Gabo, si Lolo Andres! Tignan mo si Lolo Andres sa stage! Guguho yung tablado! Mapapahamak si Andres! Nakapakong pa siya sa krus! Kailangan ko sa tulungan! Sir Gabo, mag-ingat ka. Kuya Gabo, si Lolo Andres! Tulungan niyo po siya! Kailangan bilis
Bilisan ko pagkilos. Kailangan makuha ko si Andres bago gumuhon yung tablado. Ay, Diyos ko! Tuluyan ang gumuhong ng tablado! Lolo Andres! Andres! Nakaluhod si Andres at nagdarasal. Hindi niya iniisip na pwede siyang mapahamak. Andres! Apatin mo ang kamay ko, bilis! Gabo, huwag kang matakot. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng puso. Ang bawat sugat ay may dahilan. Hindi natin lagi naiintindihan, pero ang Diyos ay laging may plano. Babagsak ang poste ka! Tinamaan ang poste ka! Inisarga mo sa ulo! Kuya ka pa! Kung talagang totoo ka, kung ito na ang katapusan ko, humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa kapwa ko at sa'yo. Mintunan, Lindol. Puntahan natin si Lolo Andres. Tulungan niyo po, lolo ko. Tulungan din po natin si Kuya Gabo. Halika kayo, tulungan natin ang mga nandaganan na stage! Sir Gabo! Sir Gabo, gumising ka! Kuya Gabo! Ayun pala sa ibaba si Lolo Andres! Lolo Andres! Tulungan niyo si Gabo. Dalhin niyo siya sa ospital. Nasaan ako? Nandito ka sa ospital, Sir Gabo. Mabuti at hindi naman malala ang tama mo, pero dumugo pa rin ang ulo mo. Pinag-aadya ka ng Diyos, Gabo. Iniingatan ka pa rin niya. Andres, salamat at muling ipinakilala mo sa akin ng Diyos. Kanina, ramdam na ramdam ko ang presensya niya kaya hindi ako nagdalawang isip na ihabilin sa kanya ang lahat. Para ano man na mangyari, alam ko makakasama ko siya sa paraiso. May pamisa bukas sa simbahan para sa mga nasaktan sa lindol at para sa ilang mga nasawi. Kung may oras kayo, sana makapunta kayo sa simbahan. Darating kami, Sister Rita. Ako rin, Sister Rita. Kaming lahat na narito na patuloy na mananalig sa kabutihan ng Diyos nating lahat.